Praise the Lord. We know that just like Mary, we have chosen the better part, and as is willing, ever willing to sit near to God to listen to His Word. Sana sa gabing ito, tayo ay ma-inspire sa buhay ni Mary na handang isit aside ang lahat upang i-prioritize ang pakikinig ng salita ng Panginoon. So bago tayo maupo, inaanyayahan ko kayo na ating basahin ang ating teksto sa gabing ito. It is taken from the book of Matthew, chapter 8, verse 23 to 27. Then Jesus got into the boat and started across the lake with his disciples. And suddenly a fierce storm struck the lake, with a wave breaking into the boat. But Jesus was sleeping. The disciples went and woke him up, shouting, "Lord, save us! We're going to drown." Jesus responded, "Why are you afraid? You have so little faith." Then he got up and rebuked the wind and the waves, and suddenly there was a great calm. The disciples were amazed. "Who is this man?" they asked. "Even the winds and the wave obey him." We praise you, Lord, for your word, sapagkat ito ang source ng aming kalakasan. Ito din ang source ng aming light pagdating sa mga nararanasan naming spiritual darkness ng aming buhay. Lord, be with us today as we learn from your word. Cleanse the lips of your humble servant na magiging mouthpiece, Panginoon, ng iyong salita upang sa gabing ito, ang mga salita na aming narinig ay magiging pagpagpala at kalakasan sa aming lahat sa gabing ito. To you, Lord, be glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Everybody be seated. Isang mapagpalang gabi sa lahat. Parang nagkamali ata ako ng topic. Kasi ang topic natin is about one of the famous story in the Bible about Jesus calming the storm. Pero parang ako ata ang binabayo ng storm. Malamig dito sa harap. Well, about sa storm, we know, ang idea natin sa storm ay unos. So hindi na tayo ignorant about that kasi every now and then, especially sa mga month na ito, ay nakakarinig tayo ng mga balita na mayroong darating na bagyo. So alam natin na pag sinabi nating bagyo, ito ay kasama isang malakas na hangin na may kasamang ulan, kulog at kidlat. So, so very familiar tayo niyan. So usually, may mga nasisayahan, usually may nalulungkot. Sapagkat sa mga pananaw ng mga bata, ito ay a sort of relief, a sort of excitement kasi classes in all levels, private and in government, are suspended. Pero on the other side, ito naman ay nagbibigay ng alalahanin sapagkat yung iba ay malilimitahan sa kanilang mga activities just like mga gawain, o kung ano man ang mga plano nila during sa araw na iyon. So, in short, we are so familiar of the word storm. Well, sa binasa natin ngayon ay it's all about storm. Pero sabi nga ni Marco, pwede na lang lagyan natin ng title na The Storm in the Lake. Parang sabi ko, parang maganda. Sabi ko, parang napaka-simple, ano. Pero, well, parang okay naman. Pero, well, allow me to give my own title sa paksang ito. Gusto kong bigyan ng title na
rest in the middle of the storm. Parang magtataka tayo, parang sounds contradictory, ano? Pwede nyo bang, kaya ba natin i-figure out na makapahinga sa storm? So parang sounds contradictory because you cannot rest in the middle of that chaos. So here, tingnan natin kung makikita ba talaga natin na mayroon ba talagang rest in the middle of the storm. Well, tingnan natin na ang context nito ay napakaganda in the sense na bago pumalaot si Jesus at ang mga disciples, sinabihan sila ni Jesus or Jesus ordered them that let us go to the other side of the shore. So with excitement, kasi galing sila ang background nito ay galing sila sa isang araw na ministry, maraming activity, just like pagpapagaling ng mga incurable disease like lepers. And even here, may account na even Peter himself ay naka-observe at naka-witness first-hand ng mga wonders na ito sapagkat even his mother-in-law was healed. At mayroon ding na nagpalaya sila ng mga tao na may being influenced by the demon. So in short, when God or when Jesus Christ tell them, let us go to the other side, ay parang hindi nila antantana. They are excited. Kasi parang sounds adventure and the thing, ano? Pero actually, the purpose here is that Jesus want a solace place, serenity na lugar, isang solitude na lugar upang makapahinga. So bakit gusto magpahinga ni Jesus? Dahil nalaman natin sa the previous account that he is so tired. So may evidence ba na talagang he is so tired? Well, imagine dito nakita natin na in the midst of that violent storm, Jesus was asleep. So nakita natin ang mga keyword dito, mayroong storm, eventually mayroong panic. Well, bakit may panic? Why they are so afraid? Alam mo, it's very interesting mga kapatid, the word na ginamit dito sa storm ay word na seismos. At very amazing sapagkat dito rin ang galing ang word na seismograph. At we know that seismograph is an instrument used to gauge or to measure earthquake. So ibig sabihin, itong storm na nangyari dito, it's not an ordinary storm. Kasi it is described na parang caused by siya ng napakalakas ng earthquake. Some scholars says that it is even not dito din word, galing ang word na seismic. Sabi ng ibang mga scholars, they believe na the violent storm is not just caused by the seismic origin, but it has some kind of demonic forces na nag-influence ng mga pangyayaring iyon. Well, ganun kalakas. To the extent na panic, nagkaroon ng pagkatakot in the part of the disciples. So, ano pang mga pwede nating ma-figure out or ma-illustrate sa ating maisip, bakit sobrang natakot sila? The fact that this man is not kumbaga hindi na sila bago sa sitwasyon. Just like us, they have knowledge about the terrain and the atmosphere in their place. And we must not forget that before they became fisher of men, they are fishermen. So to name a few, itong mga son ni Zebedee na sila, sino ba? John, James, Peter, and Andrew ay mga fishermen. So in short, itong mga taong ito ay masasabi nating knowledgeable when it comes to this kind of activity. They are pro. Hindi sila mga neophyte. They are expert when it comes to that lake. So, masasabi pa natin, bakit ganun? So, in short,
that storm they encountered during that day is not an ordinary storm. That caused them to panic. Minsan big sa pinapanic ay sobrang pagkatakot. Then as there is a rebuke, saan nagalit si Jesus? Nagalit ba si Jesus dahil ilan sa mga disciples or isa sa mga disciple ay ginising siya sa kanyang pagkatulog? Of course, no. Because nagalit si Jesus, ang sinaway ni Jesus dito ay, why are you afraid? You have so little faith. The lack of faith. So Jesus is angry because these disciples na ini-expect niya na sa mga time na ito, aside from their human capacity na knowledgeable when it comes sa paglalayag, ay dapat, kumbaga, when it comes sa faith, level up na, to the max na ang kanilang kumbaga, ang kanilang faith sapagkat the fact na galing sila sa isang ministry at yun, kumbaga, nakakita sila ng mga signs and wonders pwede natin ma-expect na sa mga bagay na ito ay basic lang itong storm. But then, nakita natin the opposite side, the other way around. Jesus found the disciples sa kanilang kalagayan na kulang sa pananampalataya. Pwede pala mangyari rin, mga kapatid, na pagkatapos natin ma-witness ang mga kamanghamanghang gawa ng ating Panginoon sa isang instant, ay nawala ang ating believe sa ating tinatawag na Lord. Of course, ang mga tao ito ay believe na believe sa kay Jesus Christ because having the perception na mayroon silang preconceived idea na ito na nga itong the coming Messiah that will liberate us o magpapalaya sa atin from the bondage of the enemy because during that time, they are under the governance of the Roman Empire. So in short, ang kanilang belief ay sobra-sobra. So, makikita natin na talagang matindi ang kanilang predicament during that time to the extent that they panic. Well, nakita natin ang rebuke and then here comes the miracle. Ano nakita natin doon na miracle na nakita natin? Then he got up and rebuked the winds and the wave and suddenly there was a great calm. Alam mo, very interesting because sa ibang account, just like sa account ni sa account atin ni Mark, kasi dito, mayroon ditong parang a sort of conversation. Sabi, when Jesus woke up, he rebuked the wind and said to the waves, silence, and be still. Suddenly, wind stopped and there was a great calm. So imagine the power of the Word of God. By the utterance of the Word, itong wind and waves followed Him, obey Him, and totally silent, motionless. So imagine what power there is in the words of Jesus. That even the waves and the winds obey. So nakita natin that afterwards, ang reaction naman ulit ng mga apostoles. Sinabi dito, they were so amazed. At to the extent na nagsabi sila, who is this man? That even the winds and the waves obey him. So kanina, natakot sila sa sobrang bagyo, but here, sila ngayon ay parang na-terrify sila, natakot sila sa nakita nilang kakayahan pa, may meron pa palang something bigger na capable si Jesus Christ. Kasi akala nila, Jesus lang, ordinary man na kanilang sinusunod. Yun pala, ay mas may magagawa pa pala si Jesus na something kamangha-mangha that beyond their grasp. So, ang ganda, no? Nakita natin yung storm, may panic, may rebuke, may miracle,
and my response. Well, ang aking topic ay dito, ito ang nag-inspire sa aking topic na rest in the midst of the storm. Kagaya ng sinasabi ko kanina, there is parang it goes beyond the common sense, it goes beyond practicality kasi parang pwede bang magkaroon ng kapahingahan sa kalagitnaan ng unos? Well, kung titingnan natin ang ating life's journey in terms of voyage, kasi usually nakikita lang natin, minsan napipicture out lang natin ang ating buhay pananampalataya as exodus, ibig sabihin pilgrimage, sa desierto or sa mga valleys. But along the way, kasi ang purpose natin is ma-reach ang Kanaan, kung saan ma-enjoy natin ang pangako where we can find the place where milk and honey is overflowing. Pero dito nakita natin na along the pilgrimage, there is that so-called oasis na somewhat magkakaroon tayo ng parang temporary relief sa ating mga, kumbaga, mga uhaw at hunger caused by our pilgrimage. But here, parang iba. Saan ba natin makikita dito ang remedy? Sapagkat sa voyage na ito, ay kakaano pa nga lang nila, kakaumpisa pa lang nila, ay kinuso-kuso na sila. Kung sa Bisaya pa, binayo na sila ng matinding unos. So, makakita ba tayo ng remedy doon or kahit temporary lang sa kanilang pilgrimage? Basta ang kanilang purpose is to pass this sea or Lake of Galilee to find a place for them to rest. But little did they know na walang oasis doon, of course. But they have the source of rest. Sino yon? Si Jesus Christ. Di ba ito ang nagsabi sa atin na kayo na masobrang nabibigatan, come to me, all of you who are heavily laden, for my yoke is easy, and my burden is light. So, mayroon palang sabihin nating rest doon. Kasi kasama nila si Jesus Christ. Well, mga kapatid, kung ating i-relate, so ano ang connection nito? Ano ang relevance nito sa ating mga personal na buhay? Kung ang buhay natin na as mananampalataya is like a voyage or paglalayag sa karagatan, ano ang ibig sabihin nito? Kanina, nakita natin na there is an unexpected violent storm. So, in short, na in our voyage or paglalayag sa ating buhay mananampalataya ay hindi talaga siya smooth sailing. Mayroon talagang mga bagay-bagay that beyond our control. Just like the storm. Well, hindi basta-basta storm. Kasi kagaya ko na sinasabi ko na kanina, ang mga taong mga taga-Galilee ay aware na sila na doon sa Sea of Galilee, talagang prone talaga sa mga instant and unexpected violent storm. But that day is unusual. So, ang pinupoint ko lang dito mga kapatid na sa ating buhay, may mga bagay na beyond our grasp, beyond sa ating understanding, beyond sa ating control, at sometimes, natitempt tayo na parang walang nakikialam sa atin. Wala tayong makikitang kahit man lang piece of remedy sa mga paghihirap natin. Well, baka sabihin natin at baka mayroon pa tayong mga preconceived ideas. Yan yung ating mga idea or kaalaman na ang buhay Kristiyano ay puro lang masaya. But here, it is being corrected or being rebuked sapagkat hindi pala. Rough, tough, difficult, mahirap. May mga storm. May mga unexpected event. At imagine, in the midst of the storm, there is darkness. So alam natin, during that time, walang flashlight, walang technology. So in short, ang dalala nila ay sulo. Ano ba yung sulo? A torch. So can you imagine, can a stork
withstand with that violent storm? So of course not. So we can assume that that time when they experience that storm, it's very dark. Kasi, by the way, ano ba palang oras sila naglayag? Baka araw, baka nagkamali ako, no? Tingnan natin. Sa account ni Mark, as evening came, Jesus said to his disciple, "Let us cross to the other side of the lake." So gabi. So imagine you are in the boat, tossed to and fro by the big waves. So in short, basa. Nanginginig ka sa lamig, walang ilaw, wala yung North Star. Mga fisherman, maintindihan nila na kahit madilim, pag mayroong star, pwede sila makaano. At walang lighthouse. So can you imagine how difficult and how troublesome the voyage is? Di ba? Talagang napakahirap to the extent that the apostles or the disciples ay nagpanic, very terrified. Well, ganyan din mga kapatid. Sometimes, sa mga storm na katulad nito, ang ating pananampalataya ay nabe-blur, natatabunan, na-cover up by the dark, na lumalabo. That prevent us from seeing what is behind. Hindi ba ito totoo sa ating mga buhay, mga kapatid? Well, siguro ang storm ng ating mabuhay comes in so many different phases and form. Some sa inyo, siguro ang iba sa inyo nag-experience ng great loss. Of course, that is very evident sa ating kalagitnaan. Yung iba naman ay nagsa-struggle sa mga financial responsibilities. Ang iba naman ay marital problem. Ang iba naman ay emotional problem. Ang iba naman ay, mental problem, mayroon ba? Ang iba naman ay illnesses and disease, psychology. Lahat ng mga bagay na pwede nating masabing problema ay pwedeng maglalarawan ng storm sa ating mabuhay. That prevent us na ma-realize na mayroon pala tayong faith. Kaya nga ni-rebuke ni Jesus kanina ang mga disciples, that because of their lack of faith. Kung tutuusin, sa kanila, pwede, or sa tayo, na marami na rin namang naranasan sa buhay ng mga pagpapala, puspos, ay pwede na rin, kumbaga, mayroon na rin tayong authority na mag-rebuke ng ating mga nararanasan sa buhay na kung totoo na parang naisip natin that beyond our control. Nagagawa ba natin ito, mga kapatid? Well, I am guilty of this also. Kasi sometimes, most often than not, hindi. But, thanks be to God, kagaya ng mga apostles, hindi pa naman sila dumating doon sa punto na parang do or die na lang. At least, they have come to realize, o at least isa doon sa kanila nag-shout or cry out that, "Lord, save us. We are drowning." So parang ganun din tayo. Kung doon sa mga dead-end situation, doon pala tayo nasabi, "Lord, help us." So sa language ng mga mangingisda or sa language ng voyage, parang minsan pag doon na tayo sa tinatawag na sink or die, doon pala tayo sa bisigaw ng, "Lord, tulong." Ano ba itong sink or die? Kumbaga, lunod, ito yung mga choices o option ba na alanganin lahat kahit saan natin tingnan. Sink or die, sink or swim pala, sink or swim, ang ibig sabihin doon ay lunod o langoy. So, ibig sabihin, doon talaga sa wala tayong panalo. Doon pa lang tayo sumisigaw ng, "Lord, help us. Help us. Take control." Well, kanina, yung sinabi ko kanina na Jesus is inviting us to cast all our cares to Him. For His burden and His yoke is easy. Ang meaning din naman doon, mga kapatid, is to humble ourselves, acknowledge our frailty, ang ating kahinaan, at let God take over or control the circumstances that are beyond our grasp or control. So hindi ba nakarelate tayo, mga kapatid? That there are times, many times in our life, that will really
test, and even challenge or even shake our faith. Let us not forget that the mga mahalagang tema ng Matthew 8 verses 22 to 27 ay about trust. Trust in the Lord, relying on God's power, at believing on God's authority and lordship over the forces of nature. Or yung mga, kumbaga, the capacity of Jesus to control even those circumstances na walang remedy. Well, of course, kung titingnan natin, ang theme ng buong Matthew ay parang ganon. Kanina, lordship or sovereignty of God over illnesses, sovereignty of God over demonic forces, sovereignty of God to those mga bagay na hindi kayang pagalingin ng sinuman. Just like a leper. Because during that time, if you are being, kumbaga, kung mayroon kang sakit na ketong, yan ay isang sakit na walang remedy. That's why narinig natin na, kumbaga, katulad nung pinrits ng ating kapatid David, these people became outcasts in the society. Rejected because they are being judged as sinners. So, ibig sabihin, no room for any privileges na pwede nilang sanang ma-enjoy as a citizen of Israel. So here, ganun din naman tayo mga kapatid. Well, may mga bagay sana na ini-enjoy natin. Kung kilala lang natin kung sino ang kasama natin sa paglalayag. Well, the main purpose here is that they want to cross to the other side to have rest. But alam nyo mga kapatid, sa paglalayag na ito, dito sometimes masusubukan yung mga bagay na tinatangkilik natin na parang pinagmamalaki natin sa buhay. Ito yung mga bagay, kumbaga na yung mga know-how natin, ito yung mga skills natin, yung ating mga kaalaman, at yung mga what we know. Ito yung mga alam natin sa buhay-buhay na sometimes hindi na tayo pwedeng i-correct sapagkat yun lang natin na kaugalian. But here, in this situation, we are being corrected at being invited or challenged to refocus and change our perspective in life. That this scene or scenario ay nagpapakita lang na sa atin na it's not all about what we know or the know-how we have, but it's all about whom we know. Sino ba ang alam nyo na makakatulong sa atin sa mga personal storm ng ating buhay? Well, of course, sometimes sa human na ating tendency, we always cling to those who are there to us. Mga parents natin, mga kapatid natin, mga friends natin. But sometimes, the sad thing is, or are, ang mga ini-expect natin na mga taong ito or mga bagay na ito na pwede nating ipagmamalaki, na nagbibigay sa atin ng sense of pride, sense of confidence, ay nafi-fail tayo. Nadi-disappoint tayo. Kasi katulad din natin, they have frailties, they have mga weaknesses, ang kahinaan. So, hindi talaga pwede nating i-rely sa kanila or i-entrust sa kanila ang mga bagay-bagay na dapat talaga or mga bagay-bagay na dapat ay sa Panginoon lang talaga ipinagkakatiwala. Well, doon sa kanilang paglalakbay, very obvious and very clear that the voyage is not smooth sailing and the weather is unpredictable. So same is true sa ating mga buhay. May mga bagay-bagay na we cannot predict. Even nga yung ating pag-asa na inaasahan natin mag-forecast o mag-foresee ng mga bagay-bagay na darating sa atin na mga unos ay nafi-fail. Sabi nga ni Anding, okay, walang klase on all levels, private and public.
Pagkatapos, pagkaunamagahan, napakainit, wala namang bagyo. Doon naman na pinasok ng mga bata, doon naman. So ibig sabihin, we cannot rely on the things na tao lang gumawa. So here, ay parang pinapakita, it's like an eye opener or icebreaker for us to see na may mga bagay talaga na business lang ng Panginoon. At it's none of our business. Hindi natin kaya ang ating mga capacity at ang ating mga tinatangkilik na ating pinagmamalaki ay to no avail. Hindi nagsasucceed, failure. Well, okay. Panic, rebuke, lack of faith, and miracle. What transpired would happen in the sea or in the Lake of Galilee, yung miracle na namangha ang mga disciple, is about the showdown of lordship or the mastery of Jesus Christ over the forces of nature. So in short, nagpapakita doon na He is the God of all creation, even not only the things that are found in the land, but also in the seas, and even sa mga kalangitan. Yun ay isang pagpapakita na ang Diyos na ating sinusunod at pinaglilingkuran, or yung ating kinukonsider na the captain of the boat, and sometimes we call it the master of our soul, the captain of our life, the captain of our voyage, is capable of many things. He is in control. He is sovereign in many things. Nakakamangha, at ito ay nagpapakita lamang na ang ating Diyos ay, kumbaga sometimes ito mga kapatid, the sad thing is that sometimes, are you familiar with the book of C.S. Lewis, Christ in the Dock? I don't know, Sophie is familiar with this, or David. Or Christ in the Trial. Parang ganun eh. Parang si Jesus ang ating dinajudge ba? Parang si Jesus ay parang kinu-question natin ang kanyang capacity. Kasi katulad doon kanina, parang may piece of anger. Lord, don't you care that we are perishing? Ay, ibig sabihin, baliwala ba sa iyo kung mamamatay kami? So ito ay parang magbibigay sa atin na idea na sa buhay, parang walang pakialam ang ating Diyos na pinaglilingkuran. So dito, ang mga attribute ni Jesus that is on the dock or in the dock or in trial is yung kanyang omnipresent. Di ba naniniwala tayo na Jesus is omnipresent? He is present in everything. He is present even in all the situation, even yung mga situation na parang feeling natin wala siyang pakialam. Naki-question natin ang mga capacity ni Jesus. Naki-question natin ang attributes of God because of lack of faith, because, yun ang danger mga kapatid, because may mga bagay, hallelujah, mga kapatid, yung mga storms ng ating life, ay talagang kagaya ng mga nangyari doon sa boat in the Lake of Galilee, ay nangyayari din sa ating buhay na naglilimit ng ating view, ng ating pananaw. Kumbaga nalimitahan instead na, kumbaga may mga bagay na hanggang dyan lang. We cannot see what is behind. My personal experience is that dalawa ng aking salamin ay nasira. Wala na akong makita itong luma na lang. Ngayon, kung isuot ko ito at tumingin sa inyo, hindi ko kayo makita. Ang makita ko lang ay kung ano ang aking sa harapan. So in short, ang problema sa akin ay myopic.
Vision. What is myopic vision? It's about nearsightedness. The kabaliktaran of farsightedness. So that means, ang lack of faith ay nakakapagpalabo ng ating spiritual eyes. Because we know that the faith is our spiritual eyes that can connect to the things that are beyond our grasp or understanding. So ngayon, kung mabulagan or malimitahan ang vision ng ating pananampalataya, so paano tayo ngayon maka-move on? Paano natin ngayon ma-appreciate ang mga bagay na mga makalangit, mga bagay na mga espiritual? So once our faith is blinded, ang mga bagay na ito ay wala ng amor sa atin. Kumbaga, ang ating ang tawag dito, zealousness, ang ating diligence sa ministry ay mababawasan because hindi na natin nai-enjoy. Hindi na natin nakikita ang significance ng ating mga ginagawa. Kasi tingnan natin kung gamitan natin ng lens ng mga unbeliever, if we try to see sa ating ginagawa ngayon in the eyes of the unbeliever, ang mga ginagawa natin ngayon ay waste of time. Useless. Alam niyo ba yon? Kasi wala naman to, it has nothing to do sa ating pagpapayaman, pagpapasikat, or pagkakaroon ng mga possession na mga sobrang obsessed tayo. So in short, kung titingnan natin sa lens or sa view or sa perspective ng mga hindi mananampalataya, ang pagpunta natin sa church is vain, useless. It has no meaning, at it has no sense at all. Pero in the eyes of faith, ang ginagawa natin ay very important because it has something to do with our salvation. And it has something to do with the relation we have with our Creator, with our Lord Jesus Christ. Nandito tayo ngayon because hindi natin lang mahal ang ating mga kapatid, kundi mahal natin ang Panginoon at mahal natin ang kanyang mga salita. Okay, so nakita natin na may mga danger pala once our faith is being blinded or being blurred. Kaya mga kapatid, delikado. Kung ang mga bagay-bagay na siya na lang nag-i-enhance at siya na lang nagsusustain ng ating faith ay mawala pa sa ating buhay. Ano yung mga bagay na yun na nagsusustain? Ano yung mga bagay na nag-i-equip at nag-i-enhance ng ating pananampalataya? Ang ating fellowship. We don't after sa mga bagay-bagay. Kasi sa salabutan, pag sila ay nalulungkot, kailangan nila ng socialization. And we don't do it. Kasi what we need is fellowship. Kailangan natin mag-socialize because by nature, man is social being. Totoo ba? But, this set aside the fact that on the other side, man is also a religious being. At he needs something na makapag-sustain ng spiritual side niya. Pero sa panahon ngayon, dati, mga tao, glory to God in the highest. Ngayon, glory to God, to man, the highest. Very humanistic, egocentric. Kumbaga lahat nakasinter sa tao. Kaya, even the award, kaya kung naintindihan yung mga words na ginagamit sa mga award, talagang nagbibigay, nagbuboost, nagpifuel ng ating pride sapagkat summa cum laude, magna cum laude, cum laude. What is that? Ano ba yung laude? Alam niyo ba galing dyan ang word na praise? Laudare? With praise or honor, shall we say? With praise, with great praise, manya, with highest praise. Imagine that. Highest praise is not supposed to be of the man. Dapat ito ay mga bagay na ginagamit lang natin ito sa paglilingkod, sa praise and worship. But today, because of that thirst and hunger for popularity and fame, ay mga tao ay nagugutom,
naglulong, so obsessed sa mga achievement para magkaroon ng, what is the purpose of that? To become somebody. But dapat hindi tayo na-attract sa ganung bagay. Sapagkat, itong word na Christian is very famous to us. Christian, what is Christian? Follower of Christ. Ito yung pinalit sa pangalan, sa katawagan na follower of the way. Because before, those who follow Christ is called follower of the way. And eventually, tayo ay nag-enjoy na sa katawagang Christian. But in here, usually nakikita natin na may mga meaning, nilagyan nila ng meaning, may sense din naman. Katulad, for example, lang, in the word Christian, take the 3 letters, I-E-N. Ano ibig sabihin nun? I am nothing. So, in that word, it bears a very profound meaning. It signifies the condition we have kung wala si Kristo sa ating buhay. Take away the 3 letters, I-E-N, I am nothing. So in short, ang ating identity ay talagang napabilang lang talaga, makikita lang. What defines us is Jesus Christ. Kung wala si Kristo sa ating buhay, we are nothing. We are nobody. We even hear to the mga sa mga ano tawag ito? Sa mga awitin, we are like like a flower, here's today and gone tomorrow, vapor in the wind. Sabi pa nga ng psalmist na si David, we are like worm, nothing. There is no value in it. So, imagine that. We become valuable, precious in the eyes of Jesus Christ because we bear His name. Otherwise, we are nothing. And let us forget, mga brothers and sisters, we become somebody. From nobody, we become somebody because of Jesus Christ. From nothing, we have everything. Because di ba, the promise is, mga blessings in heavenly places ay atin. From nothing to everything. Nakita nyo ba mga kapatid, sometimes we are bombarded by the storm of sickness and illnesses. Physical sickness and illnesses. Binabayo tayo niyan at sometimes nasishake ang ating pananampalataya. But we forget that before Jesus Christ healed our physical illnesses and sickness, ay pinagaling tayo sa ating mga spiritual infirmities. Di ba sinners is also signifies sick? So ngayon, matatakot tayo sa mga nakakamatay sa mga katawan? So brothers and sisters, if you are struggling or you are, kumbaga, nakakaranas ng sakit, ng tagal-tagal mo ng pinapanalangin, hindi nawawala, at it gives you discomfort, annoyance, disturbance, hayaan mo. Hayaan mo na si Jesus Christ mag-control niyan. Kasi siya din naman ang ating pinagkatiwala, Jehovah Rapha. Wag mong gawin or wag mong hayaan na maglaro sa isip mo at mag-tempt, o pambihira. Naniwala naman ko, Jesus is Jehovah Rapha, bakit hindi naman ako magaling? So, parang ganun, kinu-question natin ang capacity of Jesus Christ, the reputation of Christ, the identity of Jesus Christ. And for me, that is a serious problem. Maranasan lang ninyo lahat. Sabi nga nila, huwag ninyo questionin kung sino ang ating Panginoon na pinaglilingkuran. Well, tandaan natin mga kapatid, if you are struggling with that sickness, tandaan natin na una sa lahat, pinagaling na ni Jesus Christ ang ating mga spiritual illnesses, which is the better part. Sapagkat di tayo dapat matakot sa mga bagay-bagay na nakakamatay. But matakot tayo doon sa mga bagay na hindi lamang nakakapag-divide o nakakapaghiwalay ng espiritu at kaluluha, kundi pati ay nakakamatay pa. Yung ikalawang kamatayan. Doon tayo matakot. Well, sometimes the storms that bombarded us or attack us are financial
problem natin. Well, ito pa ang nakakaano. Well, sometimes sa iba, hindi masyado hindi masyado importante because maluwag sila sa buhay. But for us, or for some of us na nakakaranas nito, it's a big deal. Sapagkat sometimes, because of our lack of finances, naapektuhan ang ating paglilingkod. Kasi wala tayong pamasahe, hindi tayo makatulog, naipektuhan. Even our prayer life, our spiritual life, naipektuhan. At sometimes, naki-question din natin ang isang pinaka-importanting attribute of God, which is Jehovah Jireh. God is provider, is my provider. He will meet all my needs. So very scary, no? Kung hindi natin malalaman ito at hindi natin mabantayan na may nagagawa or nauumit na pala tayong mga bagay na nagbibigay sa atin or nagkukos sa atin na maapektuhan ang ating relationship kay Jesus Christ. So, it's all because our faith is weak or lacking. Well, ang mga finances natin ay importante, but we should not forget, and we should always bear in mind na ang mga bagay-bagay na ito ay it's not out of God's control. Nasa control pa rin ng Panginoon. Kasi kung nabibigyan niya nga ng nasusustain niya nga ang mga birds, mga ibon sa kalangitan, ang mga bulaklak sa kaparangan, tayo pa kaya na kanyang mga anak. We often heard the text in the Bible na napakaganda din. Mayroon bang it's talking about human father, mayroon ba isang tatay na pag may humingi sa kanya ng itlog ay bibigyan niya ng ahas? So how much more is our Father in heaven? Hallelujah. So, the reaction. Yan, punta tayo sa reaction. They are amazed, they are terrified, they are perplexed by what they have witnessed during that time. That this Jesus they followed is not a mere human being, but makapangyarihan pala. Powerful pala. Alam niyo mga kapatid, mayroon ako nabasa na sa mga Diyos, lalo na dito sa part ng Galilean, mga superstitious ng mga tao dito eh. Kaya mayroon silang kaisipan na ang dagat ay nagsisimbolize ng peril, danger. Kumbaga, it signifies untamable power. But doon, nanginig sila kahit sino tong taong ito na even the winds and the waves obey. So pinakita nila doon sa mga disciples, first hand nila na experience, na sa katagal-tagal nilang, for how many years or centuries, wala na silang narinig na mga account or storya na may mga naganap na katulad nito. Ngayon pa lang. So namangha sila sa mastery of Jesus Christ over nature. Na this man na kanilang pinapalo ay isang tao pala na makapangyarihan. So here there is a display of another attribute of God. He's omnipotent. His all-powerful side. Hallelujah. So in short, pwede nating makita na namangha sila, na-amaze sila sa experience nila na-encounter nila ang Diyos sa laman. Pwede ba nating sabihin na just like as we are, na mga on-the-job training, sila din naman, mga disciple, ibig sabihin, estudyante, nagkaroon sila ng foretaste of the divinity of God. So in other way of saying, nagkaroon sila ng experience sa Godhead of Jesus Christ. Kaya namangha sila. Ay, ito pala to si Jesus Christ. Well, okay. So, yun mga kapatid. The point here is that sa mga bagay-bagay na beyond our control,
ay talagang kailangan lang nating kumbaga i-entrust, ipasabahala or ibigay sa kontrol ng Diyos. At may mga bagay na dapat nating malaman na ang ating susunod ay hindi basta-basta. Kumbaga, yung mga bagay-bagay na iniisip natin na parang hindi kaya ng Diyos ay kaya niya pala. Because this God that we serve is omnipotent, omniscient, and ano yung isa? Omnipresent. All-knowing and over-present. Jesus help us. Yung isa nag-complain, Lord, wala ka bang pakialam kung malunod kami? So ito ay nagbibigay sa atin ng isang idea na parang wala pakialam si Jesus. But mind you, brothers and sisters, ito ang dapat nating mag-ingat tayo. Kasi minsan natitempt tayo dito. Na feeling natin may mga times, may mga circumstances sa ating buhay o may mga situations sa ating buhay na feeling natin wala ang prinsesya ni Jesus Christ. Kanina narinig natin that the God we serve is a stable God. Unchangeable, immutable, hindi nagbabago. So in short, even those sa mga bagay na seems He is not present, rest assured that this God that we serve is andun pa rin. Hindi natin pwedeng sabihin na porke hindi natin nararamdaman ang kanyang pagpapala, hindi porke hindi natin nararamdaman ang alab sa paglilingkod, hindi porke hindi tayo nagkakaroon ng zealousness o inspiration sa paglilingkod ay wala ng Diyos. So it cannot define God. Whether mayroon tayong alab, whether mayroon tayong pamasahe o wala, o naghihirap tayo, He remains God. Yan ang mga delikado kapag minsan because of our lack of faith ay nalilimitahan ang ating paningin sa ating Diyos. To the extent na ginagamit na natin ang ating sariling pananaw, ating mga sariling lenses, ating mata, to the extent that great God that we serve ay nagiging little na lang. Kasi lack of faith. So imagine the peril or the danger of having the lack of faith. Kaya niyang paliitin ang Diyos na dakila. Pero in the eyes of faith, it's the other way around. He is a great God. He is a powerful God. He is omnipresent God. He is tawag dito? Present. Regardless of what condition we are in. At isa pang maganda is, He is our refuge. Well, talking about the title that rest in the middle of the storm. So, seems that wala namang kapahingahan doon. Kasi bombarded ka nga, basa ka nga eh. Pero si Jesus is being described here. He was in His deep sleep and in deep slumber. So, somehow, it shows the human side of Jesus Christ. Parang hindi siya iba sa atin. He shared something that is in us, very human, na napapagod, nangangailangan, worn out, distress, nangangailangan ng pahinga. So, dalawang klase lang eh. Dalawang klase lang, may reason sa ganitong klaseng situation na makatulog ang tao. It's either you are so exhausted or tired or wala kang mga concern or worry sa buhay. So, ano ang relevance nito din sa ating buhay? Sometimes, in the midst of the storm, wala talagang sleep. Kumbaga, slumber and peaceful sleep, peaceful night is very impossible. It's out of reach. We cannot experience the serenity and the solitude of the night if we are bombarded by so many problems at mga lalahanin.
Kasi that's our nature. We are prone na makaranas ng mga ganitong bagay. But here is the thing na dapat nating makita, mga kapatid. Jesus Christ is showing us that just like Him, even in the middle of the storm, we can rest. Provided that we have that faith. So let us not forget also, mga kapatid, that the faith that is in us, hindi basta-basta. Hindi ito ang faith na galing sa faith healer, hindi ito faith na kung saan-saan natin kulang. Ito ay faith na hindi basta-basta, because the author of this faith and the finisher of this faith ay walang iba kundi yung kasama ng mga disciples doon sa boat. So in short, the faith that we have is the faith of Jesus Christ. No wonder why, bakit gano'n na lang ang kanyang pag-rebuke sa mga apostoles? Sapagkat mayroon na kayo eh. Hindi nyo lang na-exercise. So sometimes, kailangan din siguro natin ng rebuke o pagsaway because of our lack of faith. But sometimes, actually, nare-rebuke din tayo. Nare-rebuke tayo sa mga pangangaral, nare-rebuke tayo ng mga manggagawa, but sometimes lang talaga, hindi lang tayo nakikinig. Because we always cling. Imbes na mag-lean into o magkaroon tayo ng total dependence on Christ, but we always choose to lean on our own capacities and understanding. But here sa message ng ating tekstong ito, total dependence on God, total reliance on God, faith, trust, and believe in God, in the power of God, that can control those even uncontrollable things. So may mga bagay tayong pwedeng gawin para hindi tayo ma-lost sight. Kung nagkaroon tayo ng myopic sight, na limited ang ating pananaw or mga vision about who God is in our life, now the passage of this that we read ay nag-i-invite sa atin o nagcha-challenge sa atin na magkaroon ulit ng refocusing. Okay? Tandaan natin sa panahon ng ganitong experience, kahit tandaan lang natin, alalahanin lang natin ang, una sa lahat, ang mga bagay na nagawa na ng Panginoon sa ating mga buhay. Let's us cling to those things na nagawa na ng ating Diyos sa ating buhay. Ano yun? Nakaranas na tayo ng kagalingan, nakaranas na tayo ng deliverance, nakaranas na tayo ng pagpapala, nakaranas na tayo ng, anong tawag ito? Naitawid na tayo. Hindi ba natin naisip na nakarating na tayo sa kinaroroonan natin ngayon? Kung wala si Jesus Christ, makarating kaya tayo dito ngayon? And let us also not forget to cling to God's promises. In times na may mga panahon na parang wala na, loss of sight na tayo sa mga bagay na dapat nagpapalakas sa atin, tandaan natin ang mga God promises sa ating buhay. So we often heard the word, yung kasabihan sa atin, lagi natin narinig ito na promises are made to be broken. But ibahin natin ang Panginoon. God's promises are not meant to be broken, but meant to be fulfilled. At siguro hindi na rin tayo bago sa mga bagay na ito. Ang iba nito ay na-enjoy na natin. Ang iba na ito ay na-fulfilled na ng Diyos sa ating mga buhay. Kung ikaw ay nakasalanas ng storm ng loss of loved ones, naipalitan din naman yun ng encouragement, ng kalakasan. Sabi ni Paul, my grace is so patient, enough, so patient, para makatawid tayo sa ating voyage. Kung
kung ngayon ay sa sitwasyon na ito, tayo pa rin ay nahihirapan sa mga finances, let us not forget na to call on Jesus. One of the disciples said, Lord, can you teach us how to pray? So when it comes of need, just say, Lord, give us today our daily bread. Pwede natin i-claim yun. Kung tayo din naman ay naka-experience sa mga temptation, Lord, do not put us into the test. Okay. So tingnan natin kung mayroon talagang rest in the midst of the storm. Trust in God's promises can be an oasis, can be a lifeboat to us kung tayo man sa ating paglalayag ay nahihirapan. Yung i-claim natin, paniwalaan natin, pananampalataya natin na yung mga promises of God ay mangyayari sa ating mga buhay, it could be a lifeboat, a lifesaver. Kung sa disyerto may oasis, dito tayo may lifeboat. Kung impossible for them to cross that lake of Galilee because sa sobrang lakas ng storm, possible, sisira ang kanilang wooden boat. But the fact that Jesus Christ is in them, with them, ay walang imposible. We are pretty sure, wala na nakasabi doon na nakatawid sila, but we know the following account that nagminister si Jesus. So in short, nakatawid sila. So here, we can say na hindi importante kung sino, kung anong klaseng paglalayag mayroon tayo. Whether it is rough or it is smooth, the most important thing is that kung sino ating kasasama sa paglalayag at kung saan tayo papunta. Kanina, it's a command, let us go to the other side. It is the command of Jesus Christ. I do believe in my personal conviction, as long as ang ating mga ginagawa ay inline at within the sphere of God's plan and will, we have nothing to worry about. Do you believe in that, brothers and sisters? Maraf man iyan o hindi mas smooth sailing man yan, hindi man yan smooth sailing. Pero naniniwala tayo na basta ito ay pinapagawa ng Panginoon, magpupulfill o magsiserve ng kanyang purpose, wala tayong dapat ikabahala. We have nothing to be afraid of. Wala tayong dapat ikatakot. Wala tayong dapat ikapanik. Well, yan ang magandang katotohanan na may mga bagay sa ating buhay na talagang hindi nating maiiwasan na mangyayari. At natatakot tayo, na out of focus tayo, na ano ba iba niyan? Nagnanam tayo, nawawala na tayo sa hulog, but be of good cheer. Do not be dismayed. Kasi kung ito man ang ginagawa natin ay nasa loob at nasa within sa kalooban ng Diyos, go. Mayroon tayong God vindication. Well, trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. Sa mga bagay-bagay o sa mga instances o sa mga panahon na parang hindi natin maintindihan, just trust in the Lord. At huwag tayong mag-rely sa ating sariling, yung ating what we know, yung ating mga know-how, but doon tayo mag-rely sa whom we know. This time, ang hinihingi sa atin is to trust Jesus
who is the master of any form of storms in our life. He can handle, He can take control of any circumstances na sa mata ng iba, sa mata ng walang pananampalataya, ay imposible. 2 Corinthians chapter 1 verse 20, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. Ito yung message la Sunday. And so through Him, through Jesus Christ, the Amen is spoken by us to the glory of God. So last Sunday, ito pala ang message, ano? So kahit sa kabila ng ating mga struggles, mga pains, mga difficulties in life, panghawakan natin itong salita ni Jesus Christ. John 16 verse 33, in the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. So this is true. Because in that showdown in the sea or in the lake of Galilee, Jesus showed that He is overcome the power of nature. So of course, mayroong mga challenges, may mga tribulation, may mga storm, but it has nothing compare sa capacity ni Jesus Christ to wither that storm. Naayusin yung mga sitwasyon. All we have to do is to trust and rely and depend on God. Just call on Jesus sa mga times na dead end na. Huwag nating wag tayo doon. Huwag nating piliin yung mga do or die, sink or swim. Kasi yan yung ating kakayanan eh. Eventually, madi-disappoint na tayo because more often than not, ang ating kakayahan will fail us. But, ang ating struggles, ang ating mga pursuit with Christ, kasama si Jesus Christ, ay sigurado yan. Kasi kasama natin eh. So in the voyage of our life, or in our spiritual life, there is a rest in it. That's because the author of rest, the author of peace, Jesus Christ is the peace of Prince, or the Prince of Peace, ay nasa atin. So ibig sabihin, kahit hindi pa tayo nakalakbay sa ating lakbayin o paglalayag, ay kahit papano, naka-experience na tayo ng foretaste of rest. Jesus is the only assurance na kahit anong klase mga challenges na darating sa ating buhay that comes along our way, ay ang mga bagay na ito ay maliit lang sa mata ng ating Panginoon. Well, dito sinasabi na sa John 3:16 verse 33, maganda rito, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take to heart, I have overcome the world. Ang maganda mga keywords sa ating panghawakan dito ay, in this world you will have many troubles. But, sabi niya, huwag kayong mag-alala. Do not worry. Sapagkat ang mga bagay na ito ay aking nagapi na. And sa ating paglalayag, ay mayroon din namang mga bagay na binibigay sa atin ang Panginoon na yung, kumbaga, yung assurance at, kumbaga, ng ating pagtatagumpay o pag-overcome sa mga bagay-bagay na beyond our control ay talagang panalo na tayo sapagkat ang Diyos ay nasa atin. Kaya nga it is called Emmanuel because He is in us.
What is the evidence of that na ang Diyos ay nasa atin? Of course, the gift of the Father. What is the gift of the Father? The Holy Spirit. So, since we are the temple of the Holy Spirit, na-receive natin ang pinakamahalagang regalo ng Diyos sa atin. And that Holy Spirit that is in us ay magbibigay sa atin ng peace of mind, mga restful night, and peace. Serenity, quietness, and stillness. Sabi dito, I am leaving you with a gift, peace of mind and heart, and the peace I give unto you is the peace that the world cannot give. So, ibig sabihin, now is the time for us to refocus our pursuit or ang ating anong tawag dito? Gusto mangyari sa ating buhay. Kung sa gayon, ang ating tawag nito, mga gustong maabot sa buhay pa ay mga makamundong mga bagay dahil yan ang magbibigay sa atin ng mga sense of fulfillment and happiness. Now is the time to correct ourselves. Mayroong mas magandang kasiyahan, mayroong mas magandang joy na inilaan ng ating Panginoon. Sabi niya, the joy that this world cannot give. In short, that joy we cannot find in this world. Yun lang lamang ang mga bagay-bagay na pwede natin makita o maranasan kasama ang ating Panginoong Hesukristo. At yung peace na ibigay niya sa atin, ay hindi rin kayang ibigay ng sanlibutan. Sometimes may mga peace tayong, ang idea natin ng peace ay, yan, mga peace treaty, in the absence of war, in the absence of, anong tawag dito? Mga threat. So yun ang ating peace. But here, the peace that Jesus Christ na binibigay sa atin ay hindi katulad ng nasa sanlibutan. Ito yung peace na ibinibigay niya sa atin na kayang mag-surpass ng lahat-lahat ng mga paghihirap natin sa buhay. Ito yung peace na magbibigay sa atin ng assurance na hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay as mananampalataya. Ito yung peace na magbibigay sa atin na tayo ay kanyang mga anak. At hindi niya hahayaang tayo ay ma-fail, tayo ma-disappoint sa mga bagay na ating hinahangad na mga bagay na patungkol sa kanyang, for example, ating mga paglilingkod, ating mga ministry. Sometimes, may mga bagay tayo naranasan na sometimes that cause us na mawalan ng gana. Minsan nga mga kapatid, it's sad to note, ang ating mga financial problem, mga responsibilities, mga bills, yung mga due dates ay talagang nagbibigay sa atin ng matinding pag-aalaala. At the worst thing is that even yung ating mga tithes and offering ay sinasama na rin natin sa bills. Di ba, hindi nakakalungkot yung mga kapatid? I don't know kung may nangyayari ito sa inyo, but gusto ko lang daanan to sapagkat huwag sana mangyari ito sapagkat ang ating mga tithes and offering, dapat ibinibigay ito, sabi ni Paul, ng may kagalakan. Hindi out of obligation. Pero, well, sometimes may mga bagay-bagay na hindi rin natin maiwasan. But, siguro ngayon, sikapin natin. Tingnan natin into the eyes or into sa perspective na ang mga bagay pala na ito ay hindi dapat natin i-consider na mga ordinaryo. Sapagkat ito ay mga bagay na para sa Panginoon. Huwag natin itong isali as if parang kasama na lang sa ating, kumbaga, ginagawa natin sapagkat kung hindi tayo makabayad ng kuryente, mapuputulan tayo. Kung hindi tayo makakabayad ng renta sa bahay, papalayasin tayo. So kung gano'n nating pananaw, at kung hindi tayo makabigay ng tithes and offering, baka hindi na tayo pagpalain. So now is the time for us to reshape,
to refocus sa mga pananaw na sabihin nating in line sa pananaw ni Jesus Christ. Okay, well, lastly, the readings that we heard a while ago ay nagbibigay sa atin ng isang assurance na kung tayo ay naniniwala sa ating Panginoon at hindi tayo nagre-rely sa ating mga kakayahan at ating understanding, surely ang mga bagay-bagay na hindi natin kayang gawin ay ating makakaya. May iiba ang ating pagtingin sa ating Panginoon, yung ating kinoconsider na minsan ang Panginoon na walang magagawa sa ating buhay ay mas malaki at kayang walang imposibleng hindi gawin sa ating mga buhay. At yung mga bagay-bagay na sinasabi natin na seems na parang walang pakialam si Jesus Christ sa mga nangyayari sa ating mga buhay, well, let us change that. Of course, Jesus cares. Jesus cares because He loves us. At anything that is, kumbaga, na mga nararapat at nakakapabuti sa atin ay Kanyang inaalaw. That's why mga kapatid, today, we are invited na even sa ating mga struggles sa buhay ay mayroon pa rin tayong mararanasan na kapahingahan sapagkat sa ating paglalakbay o sa ating paglalayag as mananampalataya, ang ating kasama ay hindi basta-bastang fisherman lang, kundi ito ay ating Panginoong Hesukristo na no matter what happen, itatawid tayo sa kabilang ibayo at eventually, we can find rest. We can find serenity at mga quietness na hindi natin makikita sa mundong ito. Well, in this world, napaka-troublesome ang mga bagay-bagay na ating pinupursol sa ating mabuhay. Sometimes it causes us so much burden. It's very burdensome. Ang buhay na ating tinatahak ay napakahirap, very difficult. Pero tandaan natin, kung ito ay titingnan natin sa pananaw na ng isang tao na may Kristo sa buhay, ang mga bagay na ito ay unti-unting liliit, unti-unting magiging easy, madali, ang mga imposible ay magiging imposible, at yung mga beyond our control ay pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon as long as we believe in Him. So brothers and sisters, yan lang ang aking maibigay sa inyo. Pasigsahan nyo na ang inyong kapatid. Ang tagal na hindi. Kaya, in short, nahirapan din ako. I have come to a realization, mga kapatid, na hindi pala madali ang ginagawa ng ating mga magagawa. Alam nyo, just a sort of testimony, nung nakita ko ang aking pangalan na nakalista, na ako na mag-share, talaga maniwala kayo mga kapatid, doon pa lang. Forecast pa lang yun, ha? Kumbaga, ano pa lang yun? Kalagay pa lang doon, pero na-experience ko na kung ano ang experience ng mga disciples in the middle of the sea. Nanginginig ako, hindi ko alam kung ano ang gagawin. I'm so very preoccupied of so many things. Hindi ko alam ano bang unahin ko. Maghanap buhay or uupo para mag-study. So in short, ngayon ko lang na-appreciate ang mga ginagawa ni Pastor, ni Brother Raul, ni Brother Dante, ni Brother Alson, ni Brother Gerald. Kasi alam mo, imagine last month ay parang nakaroon ako ng, sigh of relief. Ano ba yun? Parang nakahinga ako na kunti. Kasi na-postpone. Pero alam niyo mga kapatid, kunti lang, temporary lang. Kasi yung schedule, although na-postpone, pero yun ay appointment that cannot be changed anymore.
So ayaw ko rin namang ipasa kay Brother Anson, kay Brother Gerald, o kung sino pa man. Masabi ko, Lord, ako pa naman ang mag-i-exhort. Mag-i-exhort ko ay about Jesus calming the storm in the lake of the Galilee. Pero actually, ako pala ang binayo or nakaranas nitong at nagpanik ako mga kapatid. It cost me many sleepless nights. Well, yun pala But thanks be to God, sapagkat kahit paano mga kapatid, ay sana, nakabigay sa inyo ng exhortation, sapagkat kahit ako man, sa ganang akin, ang aking kakayanan, sabi ko nga, ay hindi ko kaya ang mga bagay na ito. Kung ako ay mag-rely sa aking own understanding, wala, sa aking kakayanan, hindi ko kaya ito. Sapagkat ang itong ginagawa na to ay hindi to basta-basta. Hindi lang naman to, kundi ito ay mga bagay na kung hindi i-allow ng Panginoon ay hindi mangyayari. That's why I'm so thankful to God. And because it's a privilege. Not everybody does. At hindi lahat ay nakakaranas na ito. For me, it's a privilege. It's a blessing na magiging, sabi nga, magiging like John the Baptist, magiging herald or mouthpiece of His word. Sana ang salita ng Panginoon sa gabing ito, bagaman kahit ako ay medyo kulang pa rin, but I hope the Word of God that we hear about the lessons that we get from Jesus calming the sea or the rest in the middle of the storm ay makakabigay sa atin ng encouragement na during sa mga times ng ating buhay, kung atin man yan na i-experience o may-experience pa lang, tandaan natin na kung doon na tayo makarating sa mga dead end, doon sa mga, kumbaga wala na tayong choice, kundi do or die, let us call in the name of Jesus. Because the mere utterance of the word Jesus there is the assurance of salvation, because the word Jesus means God saves us. God is my salvation. So, let us stand up at awitin natin. Everybody say praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Okay, awitin natin ang awit na nagsasabing still. Namnamin natin ang bawat liriko mga kapatid, sapagkat dito ay may blessing, may pagpapala, may strength na maibibigay ang awiting ito, sapagkat ito ay nagko-convey, nagre-relate ng isang mensahe na in the midst of problems, mga difficulties sa buhay natin that are beyond and kurto, with Jesus Christ, like eagles, we can soar high amid those mga circumstances. Okay? He is also our resting place, hiding place, the rest in the storm. He is our only rest. In Christ alone, we can find rest. So be still and relax. Hallelujah. For God is in us. Hallelujah. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, with Jesus Christ we will soar high. I will soar with you Above the storm. Father, you are King. Yes, Lord, you are sovereign over us. Hallelujah. I will be still. Yes, Lord. Hallelujah. Find rest. Yes, Lord, you are our true rest. In Christ alone. Yes, you are omnipotent, Lord. Hallelujah. His power in Christ.
I will be still. Know you. And again, when the ocean rise, when the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the clouds. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Oh, hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Now, Lord, you show to us that the storm that we encounter in life, hallelujah, cannot destroy us. Lord, we believe that the storm that we encountered along the way in this voyage is not meant to break us, but just to teach us to bend awareness. Lord, in humble heart, we come to you, Lord, hallelujah. We present to you, Lord, our frailties, ang aming kahinaan. Amin itong ibinibigay sa iyo, Panginoon, na sa aming sariling saganang amin, Panginoon, ang aming mga kakayanan, hallelujah, ay kulang, walang magagawa sa mga panahon, Panginoon, na kami ay inaatake, Panginoon, ng mga problema, ng mga pagsubok sa buhay. At Lord, ang aming mga kaalaman, ang aming pinagmamalaki sa buhay is no match, hallelujah, sa aming mga raranasan. That's why, Lord, hallelujah, we cast them to you, Panginoon, hallelujah. We entrust them to you, Panginoon, sapagkat sa amin, Panginoon, na hindi namin kaya, maliban lamang, Panginoon, na kung ito ay iyong i-take over, Lord God. Pero salamat, Panginoon, sapagkat sa gabing ito, Panginoon, pinakita mo, Panginoon, ang iyong mastery, ang iyong lordship, Panginoon, sa lahat ng bagay. You are indeed, Lord God, a God that is very powerful, ever-present, hallelujah, at nakakaalam ng aming mga pangailangan. Lord, hallelujah, salamat sa gabing ito, sapagkat ang iyong mga salita ay nagbigay sa amin ng assurance, hallelujah, na kung kami, Panginoon, ay magtitiwala kayo, Panginoon, kahit sa mga panahon, Panginoon, na parang wala ka sa aming, absent ka sa aming buhay, still, Panginoon, nandun ka kasama namin, Panginoon, sapagkat ikaw ang nangako sa iyong mga disciples, Panginoon, na you will not leave us even until the end of the age. Hallelujah. Same, hallelujah, sa amin. Sa gabing ito, aming pinaghahawakan, Panginoon, hallelujah. No matter what, Panginoon, mga sirkustansya sa aming buhay na aming maranasan, yes, Lord, we are assured, hallelujah, that you will never leave us and you are with us, hallelujah, even in the midst of the storm. Hallelujah. And you are the sure help and you are our true rest, even in the middle of the storms and trials in our life. Thank you, Jesus. To you, hallelujah, be the glory and honor and power be unto you, Lord, in the name of mighty of the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah.